Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Kawikaan, chapter 24, verses 1 to 34. Huwag mong kainggitan ng mga makasalanan na isa kanila'y makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y laging kaguluhan at ang dila nila'y puno ng kasinungalingan. Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan at ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. Ang malalim na kasabihan ay di mauunawaan ng mangmang. Wala itong masasabi sa mga halagang usapan. Ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Anumang pakana ng masama ay kasalanan at kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang ngang ikaw ay mahina. Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya, hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-iisipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan, sapagkat siya'y makakatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway, ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi na niya paparusahan. Huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama, nito tulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Anak, igalang at sundin mo si Yahweh gayon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sino man sa kanila sapagkat bigla na lang kayong mapapahamak. Hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Mga karagdagang kawikaan, narito pa ang ilang mahahalagang kawikaan. Hindi dapat matangi sa pagpapairal ng katarungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay tinatakwil ng tao at isinusumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mong sasabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan.